Tadyata. Ano ginagawa ko? Wala kasi akong makausap. Kausapin ko lang sarili ko. Wala, ewan ko rin kung bakit ako nag-video ngayon. Parang tanga. Nakabalik ko lang nung Wednesday ng gabi. Mga 6:15 nakalabas na ako. Nakuha ko na yung luggage. So, tapos umupo muna ako dun sa airport na. Ang tagal ko umupo sa airport bago ako parang alam mo yun, parang ayaw mo umalis ng airport. Umalis ako doon. Para ayaw ko umalis ng airport. Pero bago yun, grabe rin yung struggle ko kasi as in. Alam mo yung, uuwi ka ng Pinas na walang-wala ka. Tapos 3 weeks ko doon, tapos bumabagyo pa talaga as in. 2 weeks straight yun na day and night na umuulan. Tapos struggle talaga kasi uwi ka nang wala kang pera. Parang ako sa amo kasi yan. Kung 1 week siguro okay pa. Yung umuwi ako ng Pinas na akala siguro nila ganun lang yun na kahit libre yung ticket mo kasi naka-sale. So, tapos aalis din sila. So, pinuha ko. I'm thankful naman. Pero alam mo yung uuwi ka ng Pinas na walang wala. Pero umuwi pa rin ako. Pero yun na, pag uwi ko pa naman doon, Tuesday din dumating ako. Tapos Tuesday din yung bagyo. Parang kumbaga 4 AM na madaling araw nakarating ako ng hometown ko. Tapos 2 PM nawala na ng ilaw kasi nag-start na yung si Typhoon Egay. As in talaga 1 week na walang ilaw na kuryente. So doon na kami sa bahay. So thankful din ako kasi at least di ako gumastos. And then another 1 week ulit ng ulan. Parang nakalabas lang ako is nung pupunta kami ni mama ko ng church. Tapos in-invite ako ng isang friend ko umuwi na nagkita yun lang. Tapos yun lang. And then after 2 weeks medyo okay na ng konti. So may another 1 week ako yun lang. Ulan pa rin siya. Ang hirap pa rin magpatuloy ng damit. As in struggle talaga. Tapos pero at least alam mo yung pakiramdam na wala ka pera pero sige push lang. Kaya ako dumating ako ng 6 PM sa airport dito. And parang ayoko lumalis pero sige lang push. Knowing na ang daming yung makikiusap ko sa mga taong pero parang baliwala sa kanila kasi I have 400 pesos sa wallet ko. 400 pesos. I have 400 HKD. Yun lang yun pero push lang. Alam ko wala na akong pangkain as in yun lang talaga yung pera kasi pero dahil minsan mga tao dahil pag ikaw yung nakautang hindi sila makaintindi pero okay lang sabi ko nga well ganun talaga. And first night na balik ko talaga grabe buhos luha ko yung nadami nag-chat sa akin ganyan pero hindi ko sinasagot kasi sobra pa yung emotions ko yung guilty feelings mo yung problema mo na iniwan tsaka problema mo na babalikan ay sobrang self-pity rin ako pero iniisip ko ganun talaga hindi naman lahat will understand your situation pero you need to hindi ka pwedeng magalit or yun lang parang nag-self-pity na ako for a while pero sabi ko no hindi dapat work for it until now hindi ko alam kung homesick yung nararamdaman ko or siguro halong homesick pero mas natatabunan siya ng guilty feelings pero alam mo sa tingin dahil na malakas ang tingin sa'yo ng mga tao they will not ganun talaga pag malakas ang tingin sa'yo ng tao they will not take you seriously. Although I think may tao talagang tumulong din sa akin kahit konti. So thankful din ako sa kanila. Iilan lang sila sa dami ng pero iilan lang sila. But, well, ganun yata talaga ang buhay ng OFW. Which is, ko na mali. I need to find ways. Hindi dapat, hindi dapat maging normalize yung ganun na uuwi ka tapos pagbalik mo zero ka. Kaya sabi ko, in the future na magiging matalino na ako. Kay Lord ko na lang tinataas lahat. And I'm praying na, ma-overcome ito lahat. And then I'm praying na yung maging lang ba, yung walang magkakasakit sa family and ma-provide yung daily needs nila, yung mga pangangailangan nila yun. Happy na ako dun. Kasi ang hirap pag may nagkakasakit, ang hirap talaga i-budget, lalo pag may utang ka na. Ang hirap talaga. Kaya importante para sa mga OFW, may ipon ka, may emergency fund ka, and hindi ka naman masasabing yung lifestyle ko is napaka-extravagant kaya ganun pero hindi mo talaga maiwasan lalo pag may nagkakasakit sa family tapos nag-aaral pa yung mga anak mo ganun and you're alone and you're pero tiwala lang sa Panginoon. God will help you and God will take you out. Hilain ka niya kung nasaan ka mang kahit nasa madilim ka na sitwasyon. I believe na yung faith mo magliligtas sa'yo. Hindi ko alam pero siguro hindi ko alam pero siguro inaatake lang depression na anxiety ganun pero ayoko na kasi mag-dwell na ay may depression kasi ako ayoko lang i-dwell yung sarili ko sa ganun. So I pray talaga ako. I pray a lot. Hindi mo kasi pwedeng although magkakaiba naman kasi I've been
diagnosed with a depression dati. Pero ayoko lamang i-dwell yung sarili ko masyado sa thought na yon. Minsan lang talaga na you feel alone na ayaw mo lang may kausap. And then you cry. Pero hindi ko pwedeng magmukmuk noon. Yung parang I'm hurt, I feel the pain na hindi mo alam kung saan nagagaling. But yung frustration. Pero, this shall pass, di ba? It will pass. Maghirap lang pagka. Magulang nakakaintindi rin sa'yo, mahirap. Guilty feelings. Kasi, ayoko kung may problema pala, ayoko madama yung family, gano'n. Guilty feelings na, bakit na may mama mo? Kahit naman magsabi ka na magsabi, mag-open up ka na mag-open up, but mapipil mo naman if genuine yung alam mo, hindi mo masabi sa kanila kasi ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung ano yung nararamdaman mo. Pero okay lang. Magagawin ko na lang is clean kasi kailangan ko talaga maglinis. Yung nanay mo na nakikita mo dati-dati na nagtataybo, tumatakbo ko, hindi na niya magawa. Alam mo yung nakikita ko rin yung frustration niya, lalo minsan nagagalit siya, itaano ko na lang siya, alam mo yung yun lang yung kagandahan na kahit wala akong pera na pinauwi ako ng amo kasi nakita ko yung parang nandun ako to balance the things na bis na magagalit siya sa kapatid ko or sa anak ko, nandun ako na, ay naku, ba't mo i-stress yung sarili mo sa kanila, ganyan. Unahin mo yung sarili mo, hayaan ko sila matatanda na sila, gano'n ako. Pero deep inside, syempre, I'm also hurting. Pero ayoko lang ipakita sa kanya kasi, syempre, kung ikaw yung tao, sobrang lakas, tapos yung lakas mo tapos biglang, hindi mo na magawa yung dating ginagawa mo. And, ang daming pumapasok sa utak ko. Na what if? Oh Lord, please. What if? Last bandit na yung mga gano'n. Parang, siyempre, pag malayo ka, hindi po sila madalas nakakasama. Meron akong taka dito. Hindi ko alam kung bakit ako nag-video. Kasi siguro dahil, ako makausap. Hindi ko mailaman yung nararamdaman ko kasi ewan ko yung makarinig na okay lang yan, ganyan. Kasi hindi okay. Nung walang nilabas yung nararamdaman ko, hindi okay. Hindi okay, pero magiging okay. Minsan naisip ko ba, bakit yung masasama ang ginagawa? Bakit parang nabibless pa sila? Pero tiniisip ko rin na si Lord, the Lord of Justice yan, hindi niya ako papabayaan. And dapat hindi tayo nag-iisip na gano'n sa kapwa kahit na masama yung ginawa sa'yo kasi parang kilala mo rin sila. Hindi ako perfect pero si Lord na ang bahala sa lahat. Okay na siguro ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kahit paano, you're comforting me. Through this phone, through this video, through this equipment. Kasi minsan, mas okay pang kausapin yung sarili. Thank you, Lord. Maglinis na ako. Dami kong gagawin, actually. Yan.
Ano lang siguro, no? Siguro homesick, I don't know. Meron talaga pagbagong Kasi kahit na hindi kami lumabas, bumabagyo, nandun lang kami, kakatabi. Kahit tumutuloy yung bahay. Dahil sobrang lakas talaga ng bagyo. Kahit nababasa na yung loob ng bahay, lang, magkakasama. Kasi malamig, so magkakatabi kami. Kasama ng mga pusa ng mga anak ko. Ba't ako nagbibideo, Ruby? Ako parang baliw lang din, parang tang. Pero, it helps me. So, thank you, Lord.